Hello mga ka-auto. Ngayong araw, pag-usapan natin yung paano ba makakuha ng driver's license dito sa UK. And ngayon na araw, kumbaga pag-usapan natin kung ano yung step by step na mga pwede nyong gawin para makaprepare sa theory, exam, and tsaka practical exam. So bago kayo makabook ng theory or practical exam, dapat kumuha muna kayo ng provisional license. So, paano ba makakuha ng provisional license dito sa UK? So, first nyong gagawin kung kakalipat nyo lang dito sa UK ay mag-apply kaagad kayo ng provisional license, and dapat meron kayong evidence na kung saan yung address nyo. For example, bill ng kuryente, bill ng gas, or bank statement para may proof kayo ng address. So, madali lang naman mag-apply ng provisional license. So, kung mag-apply na kayo ng provisional license, punta lang kayo sa online. So, lalagay ko dyan sa may screen yung link. So, i-click nyo lang yan or i-copy nyo. Tapos, punta kayo ng website ng gov.uk. Then, prepare kayo ng 34 pounds and picture nyo. So, siguro mga 2x2 na picture. Then, fill up nyo yung form doon. Ilagay nyo yung mga address nyo, yung BRP number. BRP number is the resident card dito sa UK. And yung national insurance number na nandun din sa BRP card. So, pag nakakuha na kayo ng provisional driving license, so it means yung provisional license mo na yun, you're considered a learner driver here in the UK. So, parang para ka makapag-drive or makapagdala ng kotse mo after 1 year ng international license mo, halimbawa dumating kayo ng 2022 and after a year 2023, hindi ka na pwede mag-drive na solo ka lang, na gamit mo lang yung international license kasi expired na yon. Kumbaga, kailangan mo nang kumuha ng full UK driving license. Then, yung provisional license na yon magagamit mo lang kung may kasama kang naka full UK license, na naka-stay yung full UK license niya for 3 years na. Nagda-drive siya dito sa UK for 3 years or more than. So, hindi ka basta-basta pwede mag-drive dito sa UK na wala yon. So, pag nakuha mo na yung provisional license, pwede ka na mag-book ng theory exam mo. And siguro magbigay ka ng 1 month before na pagitan before para may preparation ka sa exam mo. And ilalagay ko ulit yung application dyan, kung anong application yon, papakita ko sa inyo dyan sa screen na pwede nyong pag-aralan, na pwede nyong magamit yon para makaprepare sa theory exam. So, theory exam, more in mga signage, mga hazard perception, kung kumbaga alamin talaga nila kung alam mo yung mga rules, lalo na yung mga road sign dito sa UK. So, lahat na yon makikita mo sa application na ipapakita ko dyan na pwede mong i-download. And lahat ng items na yon na nasa exam, pwede mo pag-aralan doon sa application. Then, after noon, makabook ka and ready ka na, maka-exam ka, and nakapasa ka sa theory exam, ito na yung
medyo mahirap na part, yung practical driving exam. So, ang practical driving exam, ang hirap mag-booking dito or maghanap ng appointment for practical exam kasi it takes 5 to 6 months bago ka makahanap unless magbabayad ka ng under the table para makakuha ng appointment. Pero I don't suggest na gawin nyo yun kasi parang sinusuportahan nyo lang yung mga scammer. Kumbaga, sinusuportahan nyo lang kung magbabayad kayo halimbawa 200 pounds para makakuha ng schedule para dun sa appointment na yon. So kung nakabuka na ng practical exam, ang sunod niyan is magbo-book kayo ng driving lessons. So dito na medyo masakit yung gastos kasi ang standard na driving lessons ngayon is like 35 to 36 pounds per hour. So depende yan kung sino yung instructor mo. May mga instructor na sikat, may mga instructor na bago pa lang. So yung mga sikat na instructor na medyo mahal yung rate nila. May mga iba umaabot ng 40 pounds per hour. So maghanap kayo ng instructor na i-build yung confidence nyo and hindi kayo masyado kumbaga i-judge pag nagkamali ka, sisigawan ka, ganito, ganyan. Kasi pag ganon yung instructor mo, hindi mabibuild yung confidence mo sa pag-drive dito sa UK. Kahit na experienced driver ka sa ibang bansa na kagaya ko. So, okay na yun mga ka-auto. Doon muna tayo. Kung may mga questions kayo, may part 2, part 3, part 4 pa tong pagkuha ng driving lessons dito or driving license dito sa UK. So, kumbaga, etong topic na to, patuloy ko lang gagawin yung mga videos para mas mapagaan or mas mapadali yung pagkuha ng mga Pinoy ng full UK driving license. So, nandito lang naman ako para kumbaga informative video para sa inyo lahat, yung mga bago. And sana makatulong tong mga video ko sa mga susunod na mga Pilipino na pupunta dito sa UK. So, hanggang dito lang muna yung video na to and thank you sa panunood and mag-subscribe kayo sa channel na to kasi ang channel na to all about cars and regulations and rules and driving law dito sa UK and sana subaybayan nyo tong channel na to for any news or any current events about mga sasakyan dito sa UK.